Welcome back sa number 1 male podcast sa buong Southeast Asia. Anti-Support Social Club Podcast. Yes, let's go. Ay, nag-comment eh. Tangina, paano number 1 eh, yung views nyo 5K lang. Magantay ka, gago! Antay mo lang. Hindi gagi, may isang video tayong pumalo ng 30,000. Alam mo. Anong video nyo kay ano? Yung kay Adam Malejo. Saka kung hindi natin china-chop-chop ng day by day, yung isang part, magto 20K to 30K per episode tayo. Add mo yun. Okay. Tol, yung 5K na sinasabi mo, 6 na part yan, 30,000. Totoo. Oh, Kaya nga number 1 male in the Philippines. So halos gano'n na nga. Number 1 male podcast. Number 1 male podcast, tsaka sinong I-add mo kasi. Tangina pre, sinong male podcast daily upload? Wala. Ito lang yun. Tangina, wala. Okay nang yan. Pag hindi nga nag-upload, nagagalit na sila eh. Ayun nyo eh. Akala nyo, para lang kayo nagre-request ng story, no? Story mo nga kami. Antayin nyo naman. Ginagalawan pa eh. Tamo, tsaka kulang pa nga yung mic namin, no? Oh, diba? Tangin na. Wala pa yung foam. Yung foam? Gago na wala sa isip ko. May pom pala dyan. Grabe, lakas ng ulan ngayon, no? Buti na, kumusta yung sa inyo, pre? Ayun, laging baha dyan sa San Jose del Monte. O nga pala, Sabado ngayon, di ba? Sabado ngayon, Thursday dapat yung shoot namin eh. Baha dun sa entrada daw ng Paranaque. Ay puta, gumagante. Sinend niya eh. Sinend niya. Baha daw. Sabi ko, pangit pala sa BFOM. Sabi ko, yun na nga dyan, binabaha. Anong tong ingay ng buwangan na ito, gago? Ang laki-laki BFOMs, pre! Utang ina, parang ano eh. Ilang hektarya to? Saan sa BFOMs kami? Oh, gago. Sa niya, bahain talaga. Kaya nga yung mayor namin dito kinakatok ng mga tao. No? So, mahirap talaga solusyonan ng flood. Naniniwala ko na. Hindi siya, Yung mga opisyalis nasa ibang bansa. ano, Grabe, no? naniniwala ko, pre. Ako kayo ba? Naniniwala ko na yung flood sa Pilipinas, sa isang city, hindi siya ganun kadaling iresolba. Kasi Hindi nga na, ang bro. konti na ng mga puno, pre. Ayun nga. Mas rin. madami pa Dami yung yung mga buildings ba? Pinagtatabas na yung mga puno, ginawa mga commercial space. Kala ko. Tang ina nyo, itong mga Di, bro. bading bad trip na naman eh. Hindi. Nakabang na, pre. Nakagano na. Sabihin mo pa yung bading one time. Hindi, yung mga puno wala na, ginawa ng mga commercial space, ginawa ng Alphamart. Totoo naman. Hindi bro, para sa akin mahirap ng solusyonan bro, sobra. Kasi ang napansin ko bro, ang napansin ko sa ibang bansa, no? Siyempre, kukumpira lang naman natin sa ibang bansa, no? Bago sila magtayo ng building dyan or gawing commercialize yung isang lugar, nakaplano na yung, kasama sa plano yung flood eh. Yung flood control. Sa una siya pinana. Yeah. Kumbaga, bago sila magtayo ng bahay dyan, subdivision ng building, inayos muna nila yung drainage system. Sa ilalim. Kasama sa ang problema kasi dito sa atin, building muna, bahala na. Bahala na kung magbaha dyan. Tangin na Saan totoo. natin Totoo. resolutionan Real dyan? talk, no? Di ba bro? Doon ko napansin na kahit mayaman dito sa Pilipinas, ogag eh. Kasi tamo, lahat ng bagong SM sa luno ng ulan, binabaha. Binabaha. Di ba lahat ng bagong SM, legit yan, lahat ng mga bagong tayong SM, sa unang experience nung bagong SM na yon ng malakas na ulan, binabaha yung SM. Agree. Oh, Totoo Oo nga, yan. totoo yan. Building muna bago, tsaka nasolusyonan yung puta na kung babayin. Paano kung di binaha? Parang nag-aalat-chamba sila, no? parang bahala na nga. Yun ang problema sa atin. Ang sabi nga, mag-agree dito yung mga engineers dyan or mga nandun sa sector ng mga road sector dyan na Pilipinas talaga number 1 sa poor, tawag dito, urban planning. Yun ang lagi nilang sinasabi na bulok yung paggagawa sila ng tawag dito, drainage system. Kumbaga yung isang parang maliit na way lang pre, parang gasing laki lang siguro, isang box na ganyan. Doon lang dadalo yung tubig. Hindi nila ina-anticipate na sa Pilipinas nga lagi tayong binabagyo. Katulad ngayon, 2 bagyo pumasok sa atin bro. Dalawa ba yun? 2 Sabay sila? magkasabay. Pare, going 3 na. Hindi na kasi ako nanonood ng balita eh. papasok pa, pre. Oh? May papasok pa Nagsabay isa. pala sila. Oo. Blendingan sila. Kaya Hindi nila putang ina-anticipate yun bro na lagi tayong babagyuin, lagi talaga tayong babain. So, ever since, laging ganun yung system nila, isang ganung maliit na daluyan lang ng tubig. Yung isang bilog lang na ganun. Ang tawag ko. Pero pre, may singit ko lang, meron tayong flood control na tinatawag na budget. Parang 200 billion, pre. Bro, 200 billion pesos. Ang sinasabi ng mga Pilipino na bakit parang hindi man lang maramdaman. Hindi man masisiro yung baha, we believe. Pero at least maramdaman mo man lang konti. Yung 200 billion pesos. Legit, pre. Nasaan na yun? Yun nga Kasi eh. kung Ginawa na ba? And take note, that's
a year. So, kung isasama natin yung 1 decade from Ondoy, 2013 sabihin natin, 1 decade and 3 years. Bali 13 years, di ba? Ilang billion yun? Kaya nga a year. Inuulul-ulul na nga lang tayo ng gobyerno. Saan na yun? So parang trillion na siya. Trillion, oh. Trillion na siya. Ngayon na wala pa rin nagbago ever since. Tsaka dapat may mga sign man lang na billion yung budget doon. Ultimo yung nagre-rescue, tangina bulok-bulok yung nangre-rescue. Actually, yung taong bayan, Yeah, tangina tulungan pa rin. Wala man lang. Dapat sa gobyerno naman gagaling yun. Yung magandang rubber boat, yung ayuda, tangina dapat kung billion-billion budget, baka spam na nga dapat yun eh. Ito pa Ang ganda nung ang ganda nung pinunto niya. Kumbaga kung hindi natin maramdaman yung drainage na napaayos, at least yung mga pang-rescue boat. equipment. Legit, Agree ako totoo dun, yun. tama. Tangina Hanggang yung mga ngayon bro, court eh. inflatable pa rin. Di ba dapat, meron na sila dapat sila yung, alam mo yung... Kung billion-billion yung budget Ano man tawag doon? Every year yun, at least isa lang bilin mo, mararamdaman siya, di ba? Oo. Per city o isa lang bilin natin. Kasi billion naman to eh. Tsaka parang sa kada may nililikas, parang utang na loob ng mga Pinoy na nilikas kami. Parang utang na loob na, uy, may ayuda. Thank you, Mayor. Parang ganun no? Tapos photo op pa. Parang nandun pa siya. Sa mga school pa rin. Sa mga school pa rin. Ganun pa siya. Kumbaga kung hindi kontrolado yung mismong alulod, yung mismong kanal, dapat may mga pinagre-relocatean na maayos man lang eh. Ayan, ang gusto Kung kong- billion yung budget. Gago, diba? may nagshabu pa dun sa evacuation. Yun ang gusto kong sabihin sana. Kung wala man lang, kung di nyo man maayos yung drainage Kung hindi system, naabot ng utak nila, paano papaganahin ng Oo. maayos yung ilalim Gawa ng kayo. lupa? Wag mo i-cut. gawa kayo. Hindi, totoo yun ha. Agree Kukuyogin ako ka dun. na naman ng pan. Gawa kayo ng parang hotel type na kasi every year naman bumaba eh. Alam mo, wala na kabaha-baha na kasi itong Diba? Pilipinas. Every year bumaba. So, Pinaparusahan na tayo baka eh. natatakot sila mag-invest dyan sa hotel type na kung saan pag may baha, doon lahat ng residente. Di ba? Hindi na sa school. 2025 na school pa rin. Barangay nyo pa rin Court, pinapatira. Court pa rin. Yung mga opisyalis, magpapalugaw, champurado, tas parang sobrang bait niya na, kinang ina nyo. Ang ganda nung punto no, ulitin ko lang, recap ko lang, no. Yung equipment sana kahit at least every year may bilhin na isa, yung binanggit niya to, na magandang pang rescue boat. Sa ibang bansa, ang gamit nila pare yung truck na malaki talaga na Yung mataas. pang-sundalo type ship Yung talaga eh. pang-sundalo. Oo, na- yung ang tawag doon, yung boat tubig at land siya. Oo, Ang tawag doon? parang amphibian type Amphibian, ship na yeah. na-tank siya, Oo. pare. So, nare-rescue lahat. Ang ganda nun. At least one a year lang. O kung hindi man ganun kamahal, at least may improvement man lang sa equipment. Kung hindi nyo kayang gawin yung flood control, wala lahat. Puro pang-uulol na eh. Parang sa kada bumabagyo nga, mas ramdam mo pa yung mga influencer eh. Oo. Di ba? Totoo naman. Pag yung mga influencer nag-pledge, puta mas dama mo eh. Yung tulong. Yung sa gobyerno, wala. Pukin ang ina nyo. Dalawang sardinas, dalawang Lucky Me beef, 3 takal na bigas, pukin ang ina nyo. Samantalang may calamity fund tayong Kaya tinatawag. May pondo tayo dyan sa gobyerno. Kaya nga, putang Hindi kayo dapat nagsusobrang thank you dahil trabaho naman nila yan. Trabaho nila yan. bro. Tsaka kinakaltas sa atin yun eh. Di ba? Tax yun. Pera natin yan eh! Pera natin yun. Yan pa, balik tayo doon, no? Di ba? Tax yan. Di ba? Nagbabayad ka. Kumbaga, yung, sabi ko nga nung last time example ko, 40,000 na sweldo mo, 15,000 kakaltas doon. Tapos makikita mo yung bahay mo, binaba. Kaya nga. Parang nakakadismaya, no? Tapos ngayon, Nakakadismaya. naaprubahan na yung tax sa bangko na yung tutubuin ng bangko mo. Naaprubahan na rin. Ang bilis nila Di ko pa mag-approve. nga na-upload yun eh. Sa sobrang bilis mag-approve, di ko pa na-upload Ang yung... bilis. Nauna lang May ano kami nun eh. May video kami nun. may video kami nun. Against kami doon, tangina. Hindi ba na-upload yung video namin, na-approve na yung tax. Ina nyo. Pag sa tax, Teka lang kasi, putang ina. pag sa tax, putak yung ina nyo Pilipinas, Oh, ang bilis yung mag-approve. bilis, Hayop kayo pag, mukha talaga yung mga pera, mga buwangan ng ina nyo. Nagigets ko yung yung hirap nila na sinasabi nila ng hirap na magplano kasi nga nakatayo na yung mga building diyan, mga bahay. Yeah. Kasi kung ayusin mo kasi yung drainage system, talagang bungkal lahat yan, bro. Alam mo. Kaso, inuna nila yung mga paramihan ng subdivision, paramihan ng building. Mahihirapan na silang bungkalin yan. So again, agree ako doon sa sinabi niya to na facility na lang. Di ba wag na sa court? Wag na sa Agree. gawa kayo ng hotel type dyan para lahat doon nagpupuntahan tapos safe yung lugar niyo. Kunwari, nasa taas. O biyahe lang kayo konti, may hotel doon. Sinong residente ang ayaw pumunta sa
kunyari air condition na facility. Kaya may mga diba? pinipilit pa eh. Poki ng Oo. ina sa court eh. Sa classroom. Diba? Tangina, lalamigin yung likod eh. Eh, kundi, ayaw eh. pumunta na po kayo dun sa sa relocation. May kama, may electric fan. Bilyon yung budget, Sobrang pre. agree. Totoo. Kaya ayun nga, ayaw nilang pumunta. Ayaw nilang lumikas. Sobrang doable. Kahit yung landslide pa rin nandun na sa likod ng bahay nila. Ayaw mag-landslide. Bakit? Ililipat nyo sa court. Di ba walang... Tangina, sobrang doable, pre. Ang mura ng appliances. Sa Raon sa Tondo kayo bumili. Ang mura ng mga electric fan dyan. Diyos ko pa, buy one, take one pa. Tinatarantado na lang tayo ng putang inang sistema. Ito na lang, putang ina yung gobyerno. Kung tinatamad kayong magkikilos at mag-isip, yung bilyon-bilyon na yun, putang ina, divide nyo na lang. Abot nyo na lang sa amin, pero kami na bahala. Diba? Mas okay pa yun eh. Ganun din naman. Kasi para tayong nag-aambagan dito, yung taxpayer money, yung buwis, para tayong nag-aambagan dyan mga Pilipino eh. Nagagamitin sana yan para sa ikabubuti natin eh. O kung tinatamad kayo mag-isip, gumala, tangina, distribute nyo sa amin. Ambagan, kami na bahala. Pero wala eh. Alam nyo ba, ito magugustuhan nyo rin tong trivia ko na to. No? Ako si Kuya Kim dito sa Antay Supote. Alam nyo ba? Nakahubad siya nun, pre. Fun fact. Di ba? Lagi na nakahubad si Kuya Kim ngayon pag nagsasalita siya. Di ba? Pinaghirapan niya eh. Oo, may abs eh. Gandang katawan. Pinakinggan Hubad ka ko- rin kung si Kuya Kim ka ngayon. Pinakinggan ko rin sila sa Baka nanonood podcast. si Pare. Shando. Pinakinggan ko rin sila sa podcast, tol. Oh. Si Kuya Kim sabi niya, yung pinaka-best version daw ng body niya is yung ngayon talaga. Yeah. Kasi hindi rin siya nag-workout Kailan dati. tumanda siya, no? Oh, hindi rin siya nag-workout dati. Yun ang pinaka-flex para sa akin, bro. Kaya nga. Kung kailan ka tumanda, yun yung pinaka-peak mo. Ibig sabihin po hindi mo pinabayaan yung Sige na, yung sarili. trivia mo. Hindi, gagi, Yung Wait. trivia mo na. Wait, pinabayaan niya. Hindi siya nag-exercise. Ngayon lang siya nag-exercise, matanda na siya. Kasi nga tinamaan siya nung sakit sa... Yeah. Nawala lahat ng alaala. Alam niyo ba yun? Nagkasakit siya ng ganun. Ano mo? Nawala bumalik yung- ka na sa Baguio, pre. Nawala lahat. So yun, going back, Okay. ang trivia ko dun sa sinabi nyo na yung sa pera nga, bakit hindi nagagamit? Kasi may ginawang constitution dati yung Spaniard, 300 years sila dito sa Pilipinas, di ba? Na para mas madaling makontrol o ma-separate yung mga Pilipino. Meron silang mga certain families na, oy, kayo ang hold power dito. Parang ginawa nilang oligarch yung ibang certain families. Oo, totoo. Mas madali kasing kontrolin yun. Nasa legit, no? inyo yung lahat ng sarap. Yeah. Spaniard constitution yun na technique. Mas Ina madali. nga, no? Divide and conquer. So, pinatayo nila yung mga oligarch na Pilipino na yun, masarap buhay nyo. Edi tuwan-tuwa sila. Lahat ng privilege nasa kanila. At the same time, dinivide nila yung power and control. Tapos yun lang yung mismo pupukpukin nila ng pupukpukin. Habang yung mga malalaking families na yun na may masarap na buhay, sila yung pupukpok sa baba. Totoo. Tapos, sinalo yun ng Amerika, pare. Way back ng 1989 hanggang 1946, hinawakan tayo ng Amerika noon. Kasi inagaw tayo sa Espanya eh. Tinuloy nila yung constitution na yun. Doon na pumasok yung mga big names ngayon na alam nyo naman kung sino yung mga big names ngayon. Sa kada city, tatlo, may apat ano lang. bilang lang sa kamay yung mga apelido na alam mong may bilang eh. Malalaki? O parang, Payat pa yun. May mga mas oligarch pa doon. Nasa 3, 4 na bilang halos o may iba pang hindi natin nakikita na names. Pero yung kilala ngayon, 3 to 4 names, sila yung mga oligarch na pinasahan ng Amerika. Alright. So from Spanish, tinuloy ng Amerika, sige tuloy yung power nyo para divide pa rin kayo. Sila pa rin mismo yung nagko-control ngayon dito na sila pa rin yung puppet ngayon, pare. Totoo. Even now. Puppet sila ng I don't know kung Amerika or may mas oligarch pa sa kanila. Pero isa lang sa sinisigurado ko, hindi talaga aangat ang Pilipinas hanggat nandito yung mga putang inang yan. Oh, yung mga alam niyan sa mga kada city nyo may ano diyan, may mga particular na apelido na kahit nasa politics or wala, pero parang sila yung may say doon sa mismong Yes. city. Sila yung pinakamayayaman Tanggalin doon. yung political dynasty. Why? Kasi nagtatarantaduhan na lang tayo dito. Alam mo, putang ina, legit. Hindi na kaya hindi nagkakaroon ng pagbabago kasi isang family lang humahawak per city. Yeah, totoo. Mas magbabago yan if iba-ibang family ang hahawak kasi walang nangyayaring yung constitution na pinaliwanag ko, Yeah. binabatukan lang kayo ng mga malalaki na yan, pre. Kasi nga, masarap buhay nila eh. Sila lang ang pupukpukin ng mga oligarch. Totoo. So yung mga oligarch, walang paki sa pinakababa. Wala talaga. Ang nakafocus lang dyan, yung mga binigyan nila ng sarap, which is yung mga big family sa city ninyo. Tapos ito ang nakakilabot diyan, yung mga matitibay na apelido na yan sa mismong lugar nyo. Tignan nyo kung saan nakatirik yung mga bahay niyan. Hindi binabaha. Hindi binabaha, hindi naapektuhan ng kung ano.
Di ba? Doon babagsak yung sinabi ko na binigyan sila ng sarap way back 300 years ago ng Spaniards. Basta sila yung Pinasa ng Amerika. tangin na basta yung mga nasa laylayan diyan, kayo nang bahala diyan ha. Sundin yung sinasabi namin, kayo na bahala diyan. Bubula. At ito Sobrang pa. obvious no? At ito pa. Putang ina, pag kinalampag mo na sila, bubulagin nila kayo ng circus type shit, pare. Ano ba mainit ngayon sa internet pag-usapang circus type shit, pare? May mag-aaway. Alam mo, May putang ina. magbabalagbagan. Alam mo, sobrang obvious nga nun, putang ina. Sino yun? Si General, tsaka si Mayor ng General Torre. anak ni Duterte. Puta, biglang magbo-boxing. Putang ina, biglang tahimik kasi yung internet parang binabalagbag na ng internet, di ba? Yung, putang ina nyo, baha na ng baha, wala pa rin, ganito, ganyan. Biglang may magsusuntukan na dalawang pasahod ng taxpayer. Inuulol lang tayo eh. Dahil sa pinakamas magaling na fighter sa ating tatlo dito, Josh, ano masasabi mo Obvious doon? na obvious, pre. Obvious na obvious, kukulatain ni Mayor Duterte yun, si General. pare. Kahit General yun. Nakita mo naman yung training nila pares, di ba? Pare, mabilis din si Torre, pero... Tangina, lolo na alanganin yung pre! Yun nga 55 na kasi. Si Baste, 37. Alos kay Malayo Dara pa rin. ni Tangina, Josh on kahit Point. kay Awit Gamer, silat yun eh. Isipin mo na lang, Josh on Point, gugulpihin yung Ay, puki pa-senior lang yun. citizen na. Parang ganun eh. Kasi Yeah. kay Dara niya si Baste, pare. Parang pang-uulol lang, tapos biglang pinapakita na duwag daw si Mayor. Ano kasi Ayun. Singapore? Yun yung- Inuulol na lang kami! Maduduwag ba yun doon? Tangina, inuulol harap-harapan na tayong tinatarantado, no? Ganun pare maglaro yung Kumbaga kasi, Inang gobyerno pag yan imagine mo na lang bro, no, nasa iyo na lahat eh. Nasa iyo na lahat ng sarap ng buhay. Na-experience mo na lahat ng saya, lahat ng excitement dahil sa pera mo, di ba? Ang laruan mo na lang pare, hindi na yung hobbies, hindi na yung kotse, hindi. Ang laruan mo pare, yung tao na eh. Yun na yung enjoyment nila bro. Yun na yun, yung society. Yan ang laruan nila bro. Yung mga nandun sa taas. Baka parang next time wala na tayong podcast bro. Wait. Titirahin na tayo bro. Parang Squid Game. Ay, pare, best Diba? example. Ang ganda ng example mo, bro. Oo. Ganda ng example mo. Kaya- Small scale lang yun. Small scale lang yung Squid Game. Kumbaga nandun sila sa isang island. But itong mga sinasabi mo kanina, dahil nga hawak nila to, yan na yung laruan nila, bro. Yan na yung Squid Game nila, pare. Yung isang lugar na yun. Kasi boring na sila dun eh, di ba? Boring na sila sa buhay nila, pare. Ikaw ba naman, baby? Kahawak mo yung pera mo, pare. Sobra-sobra pa sa angkan mo next generation. Wala na. Nabili mo na yung Wala na yate. excitement. Wait, nabili mo na yung yate, helicopter, masarap na kondo, may lupa ka sa Maldives. Ano pa nga naman hahanapin mo? Pagtitripan mo na lang yung mga tao. Alam nyo ngayon ko lang napansin, yung parang dalawa sa pinaka obvious na pang-uulol ng gobyerno sa ating mga distracted. Sa mga kada city Food park. Tsaka liga. Ooh, ay liga. Oo, Di ba? pre. Small scale, pare. Tama, Totoo liga. Yun. Maliit na Liga, ano no? yun, tama yun. Totoo yun. Wala namang nanonood ng liga ng mga big time eh. Lahat ng nanonood ng liga yung nasalanta ng bagyo eh. Nabibrain rot. Oh, totoo. Yung mga nabibrain Kaya parang di na rot. sila magreklamo sa bulok na sistema. May paliga ako, panoorin nyo. Gago, dikdikan yung laban. May pa-dance contest. O kaya, yung mga nabaha, may konti kayong pera. O may bagong tayong food park dito. Parang ubus yan. Diyan lahat. Punta kayo. Tangina, no? Tingnan nyo yun ha. Tingnan nyo yung sinabi niya. Tingnan nyo Galing. yung sinabi niya to, pare. Yun yung pan-distract nila sa... Kasi di ba sa bawat society meron tayong una, family. Small, parang pinaka-smallest part ng society. Family, barangay, tapos gano'n palaki, di ba? Yeah. Ganyan yun. Tignan nyo yun. Kung paano sila mag-distract sa barangay, liga, gay pageant, mga pageant na Putang ganyan. ina, no? Perya. Tapos, in a bigger scale naman, sunod naman, pare, malaki. Mapapansin niyo yan, pag merong korupsyon na expose, mapapansin niyo merong breakup ng artista. Pak! Alam mo, Diba? Biglang may cheating ng artista. Pan-distract yan eh. may tangina nung ano lang eh. Tangina May nung- issue eh. May issue nitong nakaraan. Talagang di ko lang maalala pero may malaking issue usapin sa internet. Ang ginawa nilang panapal, biglang may sira sa NLEX. Yung parang may natamaan na overpass. Tas parang surge yung internet eh. Tungkol sa NLEX lahat. Kaya nga, Nag-isip sila ng pang-ulol sa'yo, no? Yeah, exactly, bro. Kaya, lagi natin sinasabi sa kanila, pare, no? Na pag isa kang tao na chismoso ka, distracted ka, feeling ko loser ka eh. Wala kang nagagawa sa buhay mo, bro. No? So, again, focus kayo sa dapat ninyong gawin. Wala na tayong magagawa doon kasi di man tayo oligarch eh. Ang maganda lang na
i-ano natin sa mga isip nila, aware ka. Pag may inanong chismis dyan, huwag kang sumabay, huwag mo nang anuhin. Hayaan mo na yung mga content creator dyan, ikaw, focus ka. Ngayon Politically aware. sasabihin kasi nila, kayo, tangina, ganyan ginagawa nyo. Hindi kami, ginagawa namin for the love of money yun, para sa game yun. May issue, may ano. Kasi nagko-convert kami. May engagement, may pera, may fame. At may natututunan ka. Tangina, kung ibibidyo nyo yung sinasabi nyo, okay, mas okay pa eh. Kita Ibibidyo nyo. Pero yung tatype kayo, yung sa comment section, ang haba-haba nung ina. kinatay. Pare. Inisip ko itsura nun, tangina, ilang minuto mong tinype yan, grammar check ka, no, nagtamang punctuation ka pa, tangina mo, i-video mo. Saka pare sa every issues na itatakil natin, there always na lesson na mababaon yung tao. Yeah. Malaman tayo magtakil, tol. Yeah. Kumbaga, may himay ka, may himay to. Ako, minsan yan, di pa tayo nag-aagrihan eh, by the end of the day. Pero still, may kanya-kanyang POV at may natututunan yung mga tao. Especially ngayon, politically aware kayo dapat, di ba? Sa mga nangyayari ngayon, binubuksan namin yung utak ninyo na sinisircus type shit nila kayo kapag may problemang nangyayari. Diba? Tsaka tignan nyo yung kaibahan ng ginagawa namin. Maging aware kayo. At least alam nyo na yung gagawin nyo. Kesa naman sa ipupush namin kayong magreklamo ng magreklamo kasi yung pagreklamo wala. Wala. Walang magagawa yun. At least aware kayo na ganito. Totoo. Legit yun. Ako para sa akin, yung mga nakikita ko sa TikTok na welga, rage. Tangina, wala yun. Wala yun. Gagaling lang kayo mag-English, mag-construct ng English statement, fact check. Pero wala talaga siyang epekto sa buhay mo. Wala. Kahit anong dyan, may nagawa na tayong tama. Kahit umiyak-iyak yung idol nyo dyan, keso may nagawa na daw na tama, na narinig na nakalampag na daw. Wala kayong nakakalampag. Wala. Ang susi na lang ngayon, maging aware kayo sa nangyayari para alam nyo kung paano imamanuber yung buhay nyo. Exactly. Pero wala na talaga silang paki sa atin, pre. Yung gobyerno, walang paki sa atin yung mga putang inang yan. Kasi kung may paki sa atin yan, yung billion-billion na budget nga na yun, ha? Kung talagang may care sila, tinatamad ako. Puta, pagbigyan mo 10,000 yan. Eh, wala. Wala eh. Agree. Kasi baka ma-interpret nila, bro, no? Ma-misinterpret? Ma-misinterpret nila to na sinasabi natin na ganito yung gobyerno tapos ang gawin nila, tangina, gobyerno. Hindi Iba tong message namin. Yun nga, sabi nga niya to, ulitin ko lang ulit. Binibigay namin sa inyo yung mga nangyayari sa gobyerno para, again, maging aware at malaman ninyo yung dapat ninyong gawin at huwag umasa sa kanila. Correct. Kasi ngayon, wala nang pakailam nga sa kanila. So, sobrang agree ako doon pare yung sinabi na niya to yung gusto ko sabihin. Inan niya mga yan. Maganda yung politically aware ka sobra sa nangyayari ngayon. Kasi hindi ka madedelay sa dapat mong gawin sa buhay mo. Kasi hindi ka na mahahatak ng mga circus na palabas na entertainment na ginagawa ng gobyerno. Alam nila, kapag nabubutasan sila ng mga tao, alam nila iliko yung mga mata ninyo. Yeah. Alam mo. Pansin na nila yan. Alam Takot nila din yun. sila sa inyo eh. Kaya nga nilang magpaputok ng issue ng artistang hindi naman talaga dapat pag-usapan eh. Alam mo. Magugulat ka na lang, kasama na siya sa newsfeed mo, pinag-uusapan na siya ng mga tangang Pilipino. Kaya nilang gawin yun. Kausapin lahat ng media, kahit malaking media pa yan, malaking stasyon pa yan, isang tawag lang nila sa mga putang inang hindi makakagalaw yan. Ito, Gagawin nila yung uutos ng mga yun. Ganun kalakas yung mga oligarch na yan. real talk yung sinabi ni Isa daw. Ito na lang, best example, recently lang, no? Recently lang, yung pumutok na issue ay Sir Jack. Kaya lagi gusto ko sabihin sa mga nanonood sa atin na alamin ninyo yung sino talaga yung kalaban, pare. No? Kasi ang nangyari, Sir Jack at Aura ang naging issue. Pero sino ba ang pinagmulan, pare? Yung post ng isang mainstream media. Yeah. Sinadya nilang gamitin yung maling pronoun. Biruin mo, professional Alam nilang ka, maling ano yung pronoun. provocative yun sa ibang Alam nila hindi yun. nag-a-agree. Correct. Diba kasi tangina na nabubutasan na eh yung mga sabungerong napunta sa Taal eh. Nabubutasan na ng tao yun. Ano nangyayari dyan? May nangyayari ng di maganda. Nagkakatapon na ng bangkay sa Taal ah. Kailangan nilang tabunan ng shit eh, no? Yun ang real enemy, mga pare. Yung media. Government at saka yung media. Ito paano nila inano yun? Diba? Paano nila na-revert yung attention? Hindi sa kanila yung blame, pero dapat sila yung blame dun eh. Correct. Ang na-blame yung si Sir Jack at saka yung si Aura, although di ko alam bakit nila pinapasikat yun. Di ba? Ito na lang oh. Para ano lang. Lahat ng kakilala nyo na big time or nag-proceed sa buhay or may karangyaan, tanong nyo kung may alam sila sa mga issue, wala. Hindi sila nag-Facebook, hindi sila nanonood ng balita. Kasi nga alam nilang puro pang-uulol lang yan. Totoo yan. Puro pang-uulol lang yan. Totoo. Kami ngayon,
magbe-benefit kami dito sa ginagawa namin. Pepera kami dito, nagko-convert to. Pero at the same time, gusto namin may matutunan kayo, may ma-take home kayo para hindi kami ng kami. 'Di ba kasi parang di na rin namin masikmura ng kami lang. Kagaya ng ginagawa ng mga iba dyan. 'Di ba? Gusto namin may matutunan din kayo. Correct. So yun, para sa akin, yun ang pinaka-the best na masasabi ko. All of you guys should be politically aware on what's happening right now in the Philippines kasi sobrang daming katarantaduhan na talagang ginagawa nila sa atin. Okay na yun. Sige, wala silang paki sa atin. Pero tama yung sinabi nila. At least maging aware man lang kayo. Hindi kayo ma-distract sa mga dapat ninyong misyonin sa buhay ninyo. Kasi politically aware kayo. Okay. Be politically aware but not politically reliant. Correct. Yun, Ganda galing. lang. Ganda lang. Tama. Ikaw, Josh, anong... Yun yung sa akin doon. Yun at yun pa rin. Kumbaga, alam mo yung mga kahayupan nila pero hindi na para magreklamo ka doon. Maganda lang na alam mo yung mga pinagagagawa nila para alam mo kung paano mo kikilusan yung sayo, yung personal mong pag-usad. Totoo yun. So yun pare, kung gusto niyo ng pangalawang tuli sa buhay pare, subscribe kayo dito sa Anti-Support Social Club, bro. Interested kami. Ano sa tingin ninyo yung mga nangyayari dito? No? Comment down below ninyo pare. No, gusto namin. Interested. Kala ninyo hindi kami nagbabasa ng comment section. Hindi. Every time na nagko-comment kayo pare, pinag-uusapan namin sa GC namin yan. So, Correct. interested kami pare. Si Ato nga, ipag-sagutan mo sa comment section. Kaya nga, nakikinig ako. Sabi niyo, di ba, makinig ako kay Josh on Point. Nakikinig ako, kaya nakikita niyo, nakatitig lang ako gano'n. Nakikinig ako, putang ina niyo eh. Si Josh na lang yung may Mga sense. sira ulo kayo ha. Lagi nyo inaano yung mga tropa ko ha. Si Josh on Point lang may sense. Alam namin! Pag si Ato na lang salita, ano yung sinasabi? Tang ina nung dalawa, marites lang. Sorry! Si isa daw magulo yung sinasabi.